Malulunasan ba ng pagkabahala, pag-alala, o kaya ay ng kabalisahan ang anumang uri ng suliranin sa buhay na ito? Kagaya ng ating narinig, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sino anya sa atin ang makapagdaragdag sa ating buhay kahit kaunti sa pamamagitan anya ng pag-aalala, pagkabahala, o kaya ay pagkabalisa? Meron ba, mga kapatid? Wala po. Ang totoo, pagka ang tao ay lubos sa kanyang pag-aalala, ito ang nakapipinsala sa kanyang kalusugan. Pagka ang tao ay lubos na nababahala, ito ay hindi nakapag-iisip ng tuwid dahil sa kanyang pagkabahala. Pagka ang tao ay nababalisa, hindi ba ito ang nagiging dahilan para mahadlangan yung kanyang mga paggawa? Kaya kung ang pag-uusapan ay mga suliranin sa buhay, hindi ka dapat mag-alala. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Hindi ka dapat mabahala o kaya ay mabalisa. Lalo na ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Bakit ano po ba ang mga tunay na lingkod ng Diyos? Meron tayong maaasahan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kung yun nga anya namang mga ibon sa himpapawid, hindi naman sila nagtatanim, hindi naman sila nagtitipon, pero gayon man ay pinakakain sila ng ating Panginoong Diyos. Gaano pa tayo ng mga lingkod niya? Kaya kung ang pag-uusapan ay pag-aalala, hindi yun ang dapat natin gawin. Bali ba, mga kapatid, yan po ang pangunahing problema sa buong daigdig, yung tinatawag na depression. Alam ba nyo, doon sa Amerika lamang, 18.8 milyon mula sa 18 anyos pataas. Yan po ang mayroong problema doon sa tinatawag na depressive disorder. Ano po yun? Isang uri ng sakit ng isaryaan ay ukol sa depresyon. At alam ba ninyo na 90% doon sa mga nagpapakamatay, ang dahilan ay dahil doon sa tinatawag na depressive disorder. Kaya tama ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo dapat mabahala, hindi tayo dapat mabalisa, hindi tayo dapat mag-alala. Kung meron tayong mga problema, kinakailangan ang bawat isa sa atin ay sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung mga tunay na lingkod ng Diyos, yung mga tunay na Kristiyano, paano po nila hinaharap ang mga suliranin, ang mga kahirapan, ang mga kabalisahan na nasasakupan nila sa kanilang buhay? Pakinggan nyo sa 2 Korinto sa 1:8 hanggang 10. Ayaw namin na kayo ay walang kabatiran, mga kaibigan, tungkol sa gaano katindi noong ang lahat ng ito ay dumating sa amin sa lalawigan ng Asya. Alam nyo, ang nagsasalita dyan ay si Apostol Pablo. Doon niya sa lalawigan ng Asya ay meron silang matindi na nasakupan sa kanilang buhay. Ito po ay hindi secondary account, kundi siya mismo. Sila mismong mga unang Kristiyano ang siyang nakasakupan nito. Gaano po katindi yung kanilang nasakupan? Pakinggan yung kasunod. Yun ay napakatindi. Sa mga tuwid, hindi lang matindi, kundi ano raw? Napakatindi.
siyang mabigat na problema. Wala siyang masulingan. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Lalo na kung ang sitwasyon, ang kanyang kaaway, ang kanyang kalaban, ang mga pangyayari na dumarating sa kanyang buhay. Hindi pa yan. Alam ba nyo kung anong nangyari sa mga lingkod na ito ng ating Panginoon? Tuloy. Tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa. Ano nangyari? Walang kaluluwa na nagmamalasakit kung ano ang nangyayari. Ganyan ang nangyayari dun sa iba. Kaya